Yan, magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin. At ito po, just now, OMG na maalam na Rappler. Bumuhos ang luwa ni Hontiveros Duterte PBBM na bigla sa sinapit Resa. Yan mga karibin natin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon mula po dito kay Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulang panoorin ang balitang ito, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan, no? Patungkol po sa naging balitang ito. Ito po mga karibin natin, tama ka dyan, wala silang magawa kaya puro panggigipit ginagawa. Ikulong si Rappler, nako po. Inggit sila kay Pastor. Yan mga karibin natin, good day po sir. Pinasok na po talaga ng ating gobyerno ang mga kakaban, pati po ang ating mga sundalo sa Mindanao, inaatake na po nila. Mga kalaban daw, maatake na. Yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, bakit ayaw imbestigahan? Yan nga po, yan po yung sinisigaw ng taong bayan pero ayaw pong makinig ditong mga mambubutas natin kung sino patuloy ang gumagawa ng kabutihan, no? Wala ewan ko ba. Yung mga, ayan eto, masama pala maging mayaman kahit sariling pinaghirapan. No problem, yan unsubscribe to Rappler, bayaran din pala sila. Noon pa man di ba mga karibin natin, sa panahon pa po ni ni Pinoy. Kaya nga inatake nila si dating Pangulong Duterte kasi hindi nila kayang di ba? Wala po silang mahuhut, 'di ba, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ewan ko ngayon mga karibin natin kasi nag-iingay na naman Adios Rappler. Walang kawala. Dapat po lahat ng politiko hanapin din ang yaman sa isang bansa. Ang mga employee ng government para transparency at nagtatanong lang po ako. Yan mga karibin natin, nag-ano siya agad nagtatanong lang po ako. Baka po kasi patawag ito sa sa Kongreso, 'di ba? 'Di ba naghahanap si Ka Eric, 'di ba? Na content dahil po diyan sa pagtatanong na 'yan. May gusto lang si Hontiveros kay Kibuloy, ligawan niya. Nako. Wag naman, wag. Napakagago. Naman ang mga issue na balitang ito, ano ang pakialam ng di ba report nito sa yaman ng KOGs yung Kingdom. Inggit ba kayo na yaman ng mayaman ang Kingdom KOGC? Magtrabaho din kayo para yumaman kayo. Yan na nga ang sinasabi natin mga karibin natin, marami lang ang naiinggit. Yan, ipamigay na yan. Dapat sa, pinaghirapan niya ng mga tao niya. Rappler yan, Risa, kasuhan sa korte yan, mali na balita. Bakit nga ba, Bakit hindi, yan ang tanggalan tuloy ng prangkisa or something na iban dito sa Pilipinas, di ba? Yung Rappler na yan, hindi po ang SMNI. Sang-ayon po ba kayo? No, mga karibin natin na yung Rappler na lang yung tanggalin sa Pilipinas. Wag ang SMNI. Yan mga karibin natin ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Ito, panoorin po natin ang kabuuan para mas lalo po natin maintindihan, no, kung bakit ganun po ang kanilang mga komento. Ito na po. Pag-uusapan din po natin ito po, bakit po gigil na gigil yung Rappler na i-expose. May mga expose po ngayon ng Rappler sunod-sunod tungkol po sa yaman ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit po nila ine-expose? Meron po bang katiwalian dito? Kapapasok lang po nito, ine-expose po ng
Ilang article na po ito nababasa natin. Ito po pinaka-latest, 19 minutes ago. Bago tayo magsimula, kapapasok lang nito. Rappler, exclusive. A Rappler investigation uncovers 3 properties estimated to be worth 338 million pesos. Praise to Apollo Kibuloy and his... Grabe mga karibun natin ha. Rappler investigation. Sila na talagang nag-iimbestiga ngayon ha. Yung Rappler na po talagang nag-iimbestiga ngayon. Baka isa rin po ito sa mga hukom ng ating bansa. Itong Rappler na ito. No? Oh. Ano sa palagay niyo po mga karibun natin? May karapatan po ba sila na sabagay, lahat naman po tayo may karapatan na mag-imbestiga, mag-search, mag-research, di ba? Pero pag galing po sa Rappler, mga karibun natin, talagang, di ba, sa panahon po ni Tatay Digong, alams na eh. Group. Two of these are in Canada, while one is located in an affluent part of California near the homes of celebrities. Okay. May 3 raw pong natuklasan na property, no? Isa sa California at dalawa sa Canada na pag-aari raw po ni Kibuloy at ng Kingdom. Ang tanong ko po sa inyo, government employee po ba, government official po ba si Pastor Kibuloy? Ikalawa kong tanong, nilihim po ba ng Kingdom at ni Pastor Kibuloy, sila po ba ay nagkukunwari? Sila po ba ay nagkukunwaring mahirap na grupo? Hikahos? Walang-wala? Ang pagkakaalam ko, pinangangalandakan nila na mayaman yung Kingdom eh. At yan po ay proud po yung mga miyembro niyan na sila po ay may mga pag-aaring malalaki. Eh bakit lumalayo pa kayo? Diyan na lang po sa Davao, tignan nyo lang po yung pinatatayo, pinakamalaking arena. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang alam kung sino mas malaki ha. Kung yung sa iglesia. Sa Amerika daw, mga karibun natin, yung mga property, no? May naisip lang po ako kasi gusto siguro nilang palabasin dito, mga karibun natin, na talagang illegal, no? Na sa illegal po galing yung pera, no? Ng KOJC, mga karibun natin. At saka ito pa, nakakapagdaka. Ang bilis ni ni Rappler, ni Reza, ano ba to? Basta ni Reza ng Rappler, di ba? Ang bilis eh. Makakalat ng mga impormasyon about din sa mga property sa California. Ayan Di ba may bali-balitang ang Rappler po ay hawak ng CIA? Hindi kaya? Doon galing yung impormasyon ni Reza ng Rappler. Yan nagtatanong lang po tayo mga karibin natin kasi ang bilis po nila eh. Siya ba na Philippine Arena o itong pinatatayo ng Kingdom of Jesus Christ? Ha? Para saan po? hindi ko talaga hindi po ako miyembro niyan. No, hindi ko po maintindihan. Bakit lalayo pa kayo para maghanap ng yaman? Eto, pinagmamalaki ng lahat ng kingdom na kanila yan. Sa Davao, pinakamalaking arena sa buong mundo. Mas malalaki yan pa. Dati ang pinakamalaki, eto, kung di ako nagkakamali, yung sa iglesia, yung Philippine Arena eh. Para saan po? Bakit lumalayo pa kayo? Ito na nga pinakamahal kung sakali. Pinakamalaki, pinakamahal. Ano po ang purpose? May illegal bang ginawa? Illegal ba ang pagkakaroon dyan? Dome. Nagtatanong po ako, para saan po yung ang ginagawa kasi nila, nahalata lang natin, no? Ito po ginagawa rin nila to sa Duterte. Ngayon ginagawa po nila kay Pastor Kibuloy. Nagpapahiwatig lang kayo. Ano gusto niyo ipahiwatig? May pag-aari sila sa Amerika, sa Canada, hindi ko alam, baka sa ibang bansa pa. Ano po ngayon? Para saan po? Kingdom. Lalayo pa kayo. Yung kingdom nga, yun ang pinakamahal siguro. Kung shock lang, gusto nyo ba i-shock yung mga Pilipino? Di, puntahan nyo yung Davao, sabihin nyo, eto, pag-aari ng... Magsisisigaw kayo dun. Kayong mga taga-Rappler. Hindi ko maintindihan eh. Ano yung purpose ninyo? Yung iglesia ba, ginanyan ninyo? Kinusto nyo yung nagpatayo yung iglesia ng Philippine Arena, may malaki-malaki silang sa central ng iglesia. Hindi ko po minamasama yan. Natutuwa po ako na itong mga relihiyon ng mga Pilipino ay umuunlad. Dito sila nakabase at nakikita natin yung mga pera ng kanilang mga kasapian kung saan napupunta. Kami nga mga Katoliko alam namin kami nagpapayaman sa Papa sa Roma
Dahil ang lakas naming magbigay. So yan mga karibin natin, talagang sunog na sunog at durog na durog itong siya dalawang resa na ito mga karibin natin ha. Resa ng Rappler at resa po ng Senado. Oh. May connection ba kaya ang dalawang ito? Nabayaran. Yan eh. Hindi po yun ha. Nagtatanong lang din po. Baka may kasunduan na po itong sa dalawang resang ito. Diba? Kasi, di ba? Walang substance yung pagbabalita nila na ganun sa mga pinag-uusapan diyan sa sa Senado, di ba? Eto, guess lang natin to ha. Mga karibin natin, baka sakaling mangyari. Ang susunod namang ibabalita niyan, yaman naman siguro ng mga Duterte. No? Kasi yun yung pattern eh. Papunta kay Duterte naman talaga yung katapos-tapusan nito eh, di ba? Gaya ng investigation yun sa Senado, di ba? Kahaba-haba ng pinagsasabi patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagkatapos, at the end of the day, Duterte din pala ang bagsak, di ba? O ganito rin siguro ngayon ng Rappler. Pero may naniniwala pa po ba ngayon sa Rappler? Mga karibin natin, di ba? Nakakainis lang mga karibyo kasi wala eh. Wala sa hulog. Imbes na ay nako. Marami pong problema ang ating bansa mga karibyo natin. Sana para man lang ma-encourage yung mga diba, yung mga opisyal ng ating bansa, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung talagang nagtatrabaho. Sana banatan ng Rappler, no? Para makatulong din sila sa ating bansa. I mean, banatan nila kung ano nakikita nilang kamalingan, no? Sa bagay, hindi rin naman ito namamalengke si Teresa ng Rappler. Hindi po ito apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasi dolyar po ang kinikita nito. Dolyar po. Ano po ang purpose ninyo? May kayamanan si Pastor Kibuloy at ang kingdom dito sa Canada. Nagkakalaga ng gano'n. Naku, ang yaman-yaman. Nilihim po ba yan? Itinago po ba yan sa ibang pangalan? Nakamaskara po ba sila? Sila po ba ay nakamaskara? Yan po ba yung mga itinago? Baka naman alam ng mga kingdom yan. Baka alam nila na may yaman talaga sila dyan. Diyos ko, iniintrigan nyo yung mabuti na nga. Alam nyo po kung ang administrator po ng kingdom niyan hindi si Duterte, palagay ko kinukumpis na yan eh. Pasalamat po kayo yung mga iba pong kingdom. Hindi ko po alam ang inyong pakiramdam no nung inappoint ni Pastor Kibuloy si Pangulong Duterte. Pero dapat magpasalamat kayo kasi hindi nila kayang galawin yan. Una, paano nila magagalaw yan? Dadaan sila lahat kay Pangulong Duterte. Yan yung sinasabi ko na wais na ginawa nila. Kasi nakita, tama, yung halimbawa, yung kay Tebes, na-press nila lahat. Ngayon, paano nila ipapress yan? Dadaan sila kay Duterte. Kaya ba nila utak ni Duterte? Hindi pa nga nila naisip eh. Naisip na ni Duterte. Napangalagaan yung yaman eh. Kasi siyempre, ayaw man natin at hindi, talagang si Pastor Kibuloy, yun na talagang pagtutuunan niya ng pansin, paano niya didepensahan yung sarili sa sari-saring mga reklamo. Uulitin ko, hindi po ako miyembro niyan. Pero para saan po? Hindi ko naman nakita yung Rappler na sinita yung mga Katoliko. Bakit ang yaman-yaman ng Papa sa Roma? Wala naman pong ganun eh. Bakit malaki ang pag-aari nyo? Yung Papa sa Roma. Bakit yung mga Katoliko rito may mga lupain na malaki, may mga eskwelahan na pinatatakbo? Wala naman po nagko-question. Ano yung purpose ninyo? Bakit nyo ine-expose yan? Yan mga karibin natin, isa lang pong naisip po at mukhang itong Rappler na ito, itong si Reza ng Rappler, no? Sumasakay lang po no sa issue ito kasi napakainit po ng issue ito dahil po diyan kay Senator Rez Hontiveros ng Senado, no? Na wala rin namang nagawa, di ba? Kung di korte talaga, no?
sa korte talaga dapat pag-usapan yan at hindi po dyan sa Senado. Ngayon, ito namang si Rez Hontiveros ay si Rappler, no? Pumasakay lang po sa isyong ito para, syempre, para ano, walams na. Diba? Baka, nagkasunduan na nga po. Baka lang itong dalawang resang ito, baka nagkasunduan na. Wala na mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at opinyon patungkol po sa balitang ito. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.